So, good day, Baguio. Good day, Philippines. This is your Manang Lucy of Baguio Chronicle coming to you again in our third episode for our new series, Artisanal and Small-Scale Gold Mining. And also, ito rin ho ay isang special episode for our health matters because ang ating talakayin ngayon is very much connected to the health, but for a particular sector in our society, sa ating mga small-scale and artisanal gold miners. So with us today, Project Country Manager, Ms. Abby Ocate. Yes, good morning, Abby. Today, ano nga bang pag-uusapan natin, Abby? Magandang araw po, Ma'am Lucy, and thank you for having me. Today, ang pag-usapan po natin ay ano nga ba ang role ng mercury sa small-scale mining and also yung dangers ng paggamit nito sa environment and sa human health. Yes, napaka-ano kasi to, ang mercury ay napaka-importanting component, lalo na sa pagpaprocess ng gold sa small-scale mining. Pero ano nga ba, Miss Abby, ang mga characteristics ng mercury na to at paano ginagamit sa ASGM? So, ang mercury po ay it's a heavy metal, a very toxic heavy metal. Yung elemental mercury, yun yung form po na ginagamit sa artisanal and small-scale gold mining. So, ang ginagawa, kaya din karamihan ng informal miners na wala pong facility, processing plant ay gumagamit ng mercury because ang dali niyang or processing facility na gumagamit ng ibang chemicals aside from mercury. Kasi sa mercury, madali siyang gamitin. So, basta po meron silang ore o yung bita, yung bato na basically may ginto, dudurugin lang po nila ito, lalagyan ng tubig, and doon na po ihahalo si mercury. So, what it does is parang nag-act siya as magnet. So, yung gold or yung tinatawag na free gold, meaning yung gold na hindi chemically bonded sa ibang materials, na dumidikit siya sa mercury. Then after dumikit sa mercury, it will form an amalgam, silver na medyo malambot po. Ayun na yung magkahalong mercury and gold. Once you have that, susunugin na lang po nila or yung tinatawag nilang pagluluto, niluluto nila. And then matutunaw si mercury, makukuha na nila sa gold kasi hihiwalay na si gold. Mag-evaporate mag-evaporate si mercury, pero meron din pong may iwan pa rin sa, of course, sa tailings. So, and hindi din lahat yun ma-recover. Pero madali nilang mahihiwalay si mercury kay gold. Mag-apply lang sila ng heat, then mahihiwalay na. So, kaya po karamihan sa small-scale mining operations ay gumagamit pa ng mercury na ito po ay pinagbabawal sa batas. Sa RA 7076 natin or sa small-scale mining law, bawal na po talaga silang gumamit ng mercury. Pero, of course, hindi po natin ma-expect na pag sinabi mong bawal, ay hindi talaga na nila gagamitin. Unless nga, binibigyan po natin sila ng support makapag-transition from using mercury to a more cleaner, safer technology or practice or method of mining. So, nabanggit po natin na sa proseso pala ginagamit ito in the separation of gold from the ore. Yes. Pero, alam natin din na napaka-crude ng sistema, and knowing how toxic ang ating mercury, ano ho yung impact nito sa health ng mga, first of all, yung mga directly involved sa processing. At saka siguro yung mga ibang membro ng pamilya na hindi naman directly exposed but in the same vicinity or sharing the same air, sabihin natin na alam mo naman yung ating mga itsura ng ating mga structure ng mga kabahayan lalo na sa mga probinsya, So ano ho ba yung una effects sa directly involved sa processing at gumagamit, nag-handle ng mercury mismo? So, dahil din po sa, nakakonekta pa din sa informality ng small-scale mining operations, hindi po sila gumagamit usually talaga ng personal protective equipment. Yung PPE na sinasabi natin. Yes. So, kung gagamit po sila ng mercury, hinahawakan nila yung elemental mercury. Kamay lang. Dinidikit nilang ganyan doon sa kanilang nasalang na tailings or bita po nila na nadurog. Didikit lang nila dyan hanggang
kumapit nga at mag-form ng amalgam. So sa direct contact, pwede po yan mag-cause ng mga skin irritation, eye irritation kung mahawakan yung kamay, ay yung mata. Pero ang pinaka-toxic po is yung another form ng mercury. Kasi nabanggit ko kanina, yung ginagamit sa mining is the elemental mercury. Yung nakikita nating silver na parang liquid. Parang nilalaro-laro yes, ng nung mga bata tayo. And yung nasa thermometer, yan po yung Mm. elemental mercury. But once it's released sa environment, dahil nga po, yun, pag sinunog yung amalgam, of course, nagiging mercury vapor yan. Tapos, yun naman din pong naiiwan na sa tailings, napupunta naman yan sa soil, pag dinispose ang tailings, sa tubig, ganyan. Through bacterial processes, natatransform siya dun sa tinatawag na methyl mercury. Sa methyl mercury, yung another compound ng mercury na yun po yung toxic. Mas toxic. Mas toxic because ito po yung nagbabioaccumulate, meaning naiipon sa crops, sa body, Katawan pag ng napunta tao. siya sa body of water, edi doon sa mga ating shellfishes, mga isda. So, nagbabioaccumulate lang siya. Once it's in the environment na po, kasi siya hindi nawawala na si mercury. Hindi po siya nade-destroy. Nagtatransform lang siya into other form. So, yun nga yung si In more toxic methyl forms. mercury. Yes, in more toxic form. So, pag si methyl mercury ay nasa environment na, ayan, mapupunta na yan sa mga bagay na kinukonsume ng human. So, pwedeng kung sa lupa, makukuha yan ng mga tinatanim natin, like mga crops, kamote, gulay, lahat po ng pwede nating itanim at kinakain. And also, pag na-wash naman siya sa bodies of water, then yan na, maiipon po siya sa mga organisms and biota in the bodies of water, like mga isda, shellfishes, and of course, ang dulo po nun pupuntahan, tao. So, sa atin po mapupunta, maiipon sa katawan natin, yun nga po yung tinatawag na bioaccumulate. And yung isa pong characteristic nun, biomagnification. Biomagnification meaning, kung yung maliit po na, kunyari, isda, kinain ng malaking isda. So, lahat po ng maliit na isda na may mercury, may ipon doon sa malaking isda. So, yun po yung biomagnification. Yun nga, sa dulo po, sa atin mapupunta, mag-a-accumulate sa katawan kinain natin. niya yung malaking isda. Yes. Opo. So, ayun po, pag nasa atin na, hindi agad siya lalabas ang simptomas. Kaya din po siya, delikado. Kasi hindi mo alam na naapektuhan ka na unless may lumabas ng symptoms kasi matagal ka ng exposed sa mercury and mataas na yung mercury levels sa katawan mo. So, ilan po sa pwedeng maging sakit ay pinakatinatamaan po talaga ng mercury toxicity ay sa utak po natin. Sa ating central nervous system. Yes. And pwede ka rin po magkasakit sa kidney, sa lungs, magka-problem with muscles and coordination, etc. Madami pong sakit. Napaka-kwan pala. Napaka-toxic. Yeah, and then napaka-laki or widespread yung kanyang effect sa ating human health. So, yung immediate effect naman sa environment, kunyari sa ating vegetation o sa ating wildlife, may mga manifestations ba pag contaminated sila ng mercury? Same with human health, sa atin po, sa katawan natin, hindi mo makikita din agad kung anong effect po ng mercury or kung contaminated ba ng mercury yung kinakain mo. Kasi kung meron lang po, madali sanang iwasan. Pero wala po Yun po yung mahirap sa kanya. That's why mercury is a global pollutant din talaga na pag nasa environment na siya, hindi lang yung mga miners or yung nasa mining community yung affected. Pwede pong maapektuhan ng nasa kabilang barangay, nasa kabilang munisipyo. Ganun po yung lumalawak yung kanyang... Ang lawak ng kanyang epekto. Ng population na pwedeng ma-affect. And that is why meron po talaga tayong separate article in the Minamata Convention, yung international treaty natin, na focusing on mercury dahil it's a very toxic chemical, and it's a global problem. So going back to your project site sa Paracale, yung mataas ang incidence ng cerebral palsy doon? Yes, opo. Doon sa isa po naming project site, mataas po yung cerebral palsy. Kaya din po nagkaroon po ng request from the local community to do rapid environmental and health assessment. But the LGU and the project, our organization would need more funding to have a
a bigger scope nung study na yon. Pero doon sa initial study, nakita po na mataas talaga yung levels ng mercury sa environment. And ginagamit po siya ng small-scale mining, pero actually, ang baba nga ng recovery rate for pag ginamit po yung why mercury. do they still use it? Kung ganun nga na 30% lang po ang pwede nilang ma-recover. Compared to other methods like leaching. Ito po yung may gagamit ka na ng equipment. So, pwede pong umabot ng 80% sa leaching, 80% and above. Ano yung ginagamit naman doon sa leaching? They put it on a leaching heap, di ba? Ay, leaching tanks, yes. Ayun ang ginagamit ng mga large-scale mining companies. But may mga small-scale mining operations na rin po na may leaching tanks. And actually, what usually happens is that meron na sila, mercury na sila. So, amalgamation yung tawag ng process. Amalgamation, yun po yung paggamit ng mercury. After that, ipapaleach nila. Kasi nga may mga leaching tanks naman may mga leaching plants naman na dun sa area, and yun po yung isa sa worst form of practice. Ay, may mercury na, nagpa-leach pa. Nagpa-leach pa. Kasi after po mercury, of course, yung tailings, mercury-laden pa din yan. Hindi naman nila na-recover 100% ang mercury from there. So, pag nahalo po yun sa cyanide, kasi usually ang ginagamit na reagent sa leaching ay cyanide, mag-form po yan ng mercury cyanide compound and mag-produce ng fumes na very toxic na pag na-inhale nyo po, nakakamatay. Yun hindi na po. Instant death yun. Instant na po. Pwede pong, pag na-inhale nyo, pwede pong makamatay. And also, itong mercury cyanide complex, pag napunta sa environment, ito yung mas madaling matransform to methyl mercury. So, ayun po. Kaya siya considered as worst form of practice sa small-scale mining. Yan ang dapat nating bantayan. Hopefully, our program would reach the crowd that we are targeting, no? So, if this is a very toxic chemical, bakit na may access ang tao? Una, siguro yung isa kong gusto kong tumbukin is, how do they get hold of this? Isn't it supposed to be regulated? Well, regulated siya talaga. But, unfortunately, sa mga small-scale mining communities, marami pong nagtitinda ng mercury. And kadalasan, ang nangyayari po ay kung sino po yung nagtitinda ng mercury, sa kanila po nagbebenta ng ginto. So, nakakonekta po ito dun sa informal gold market or black market ng small-scale mining. So, yung buyer po ng ginto, yung illegal buyer ng ginto, would say, okay, I'll give you free mercury, basta sa akin mo ibebenta yung ginto. May mga ganong cases din po. And also, yung mga buyers din pong yun, usually ang nagbibigay pa utang sa small-scale miners nang walang any documentary requirements. Walang collateral, walang trust lang na pautangin kita, sa akin ka magbebenta ng ginto or sa akin ka din bibili ng mercury or pwede ko rin ibigay sa iyo ng libre ang mercury basta sa akin ka magbebenta ng ginto. And because miners lack access nga to capital para capital. Siyempre, hindi naman agad sila makakakuha ng ginto. Kailangan muna nilang mag-operate. Buwan bago sila makaipon ng lalo pagbenta. na kung naghahanap pa lang po sila ng okay po na area na sinusundan po nila yung veins. So, kailangan may pangpakain sa mga miners, pang-sustento sa operation. Yan. So, doon po yung papasok ngayon na yung mapipilitan sila na magbenta sa informal market at gumamit ng mercury kasi wala nga silang other equipment na pwedeng gamitin. So, and kaya po yung 30% lang yung nabanggit ko kanina na recovery rate for mercury. Kasi ang nare-recover niya nga yung tinatawag na free gold. Yung hindi po gold na chemically bonded. So, yung water gold, yun po yung mas madami pa. Yun po yung nakukuha ng leaching. So, leaching po yung isa sa alternative po na talaga na kapalit ng mercury. But, ginagamit pa din siya, kaya lang nagma-mercury muna. Hindi na lang dumaretso sa leaching. Doon po sa isang project site sa Sagada, ang ginagawa nila, gravity concentration lang. Kasi pwede naman nilang mahiwalay yung fine gold through separation via gravity concentration. Yun, hindi po gumagamit ng any chemical.
Oy, that's the safest practice. Mhm. Oo. Pero ilang percent naman ang nare-recover doon sa gravitational With the system? support of the project, yung sa Oo. gravity concentration, we were able to raise it to 40% Mm. compared dun sa Higher initial than nila. mercury, oo. Compared po dun sa initial din nila na recovery rate na nakukuha. And then, yun nga po, hindi talaga, ang limit talaga ng gravity concentration is yung free gold nga lang yung makukuha mo. Mm-mm. So, yung water gold talaga, need mo yan ng chemical Mm-mm. process, and that's leaching na. Mm-mm. Meron naman pong mga processing plants Mm-mm. na may permit or yung mineral processing license from MGB Oo. na pwedeng mag-operate ng mga leaching. Mm-mm. So, doon po So sa they Sagada, bring it there ba? yes. Ah, Sa okay. Sagada, initially, hindi po nila dinadala kasi nga wala pong malapit na may processing plant na pwede nilang legal na pagbentahan. Napagdahan. Oo. So, ang ginawa po ng project, we provided support din dito sa processing plant in Itogon, Lawakan Itogon, yung pong Lipma? Lipma, Mm-mm. Lawakan Itogon Pocket Miners Association. We provided financial support to increase the capacity of the leaching plant para ma-accommodate nila yung tailings from Sagada. Kasi currently po, yung processing plant nila, ang kaya lang pong i-accommodate yung minahang bayan din ni Oo, Lipma. yung Kasi members din nila. may minahang Oo. bayan din po sila eh. So, they need to increase the capacity of their plant kung gusto nilang mag-accommodate po ng ibang tailings. So, by increasing the plant capacity, pwede na pong ibenta doon ng Sagada, NSB SSMAI, yung pangalan po ng association, sa Lipma. But ongoing pa po yung pag-process po ng mineral processing license dun sa Lipma. Okay, oo. So magandang option yan, ano? Naisip ko lang may added cost on the part of the Sagada ASGM, ano? Because of the Transportation. transport, that's Sagada and to Luwakan, To Luwakan. That's kind of far, ano? Oo. So, may assistance ba yung project doon sa kanilang kwan? Or is it something that sila mismo na ang they take care of the added cost? Sila na po mismo. Kasi po, kung even without the project, bibenta pa rin naman po yun nila yung tailings nila. Tama naman. Pero if ibebenta po nila yun sa hindi legal na processing plant, nababarat po sila. And nangyari na po yun before na ang ginagawa ay may pupunta po doon, bibili ng tailings, tapos parang fixed price per sack na yung bentahan. At barat na barat. Without understanding ano yung gold content. So, mas preferred po talaga nila na mabenta nila yung tailings nila. And ang agreement between the Sagada Miners and Lawakan Pocket Miners Association ay pag dinala po ni Sagada yung tailings nila, sila mismo yung magpa-process doon sa planta. So parang use of the facility lang. Yes. So they can process. still get their gold. Yeah, okay. Hindi siya So, parang binibenta nila yung tailings nila. Parang win-win yun. But si Lipma naman, gets paid for the use of the kwan? Yes, may bayad pa rin po, but mas mababa yung payment because the project supported yung expansion, yung expansion nila na it was provided for Lipma because Sagada is a project site. Yes. So and I would say na kasi you mentioned na gravitational concentration lang ang ginagamit nila doon. Walang added chemical. So it's a very safe wala po talagang processing kasi kung mag-bleach ka na wala namang additives na harmful chemicals. Yun ang ideal dapat. Sana ma-replicate yan, Miss Yun nga rin po Abby, yung, oo. ang goal naman po ng mga activities ng Planet Gold Philippines Project is really to provide results ng mga pilot test, pilot activities, and aim for replication in other small-scale mining areas. Kasi 40 provinces natin ng may small-scale mining operations, 2 lang naman yung project site ng Planet Gold Philippines. Kaya din po in partnership ito with DNR MGB para sila din yung mag-ensure ng replication. And not only DNR MGB, but pati mga LGUs po doon sa 2 project sites. So, Mountain Province LGU, Camarines Norte LGU, para po ma-replicate. Kasi magandang example po itong sa Sagada, kumbaga best practice na para sa mga walang financial capacity and also gustong
umiwas sa any form of chemical like cyanide, pwede po ngang gravity concentration lang, then benta mo na lang yung tailings mo or ipaprocess mo yung tailings mo in a different processing facility. So, yun po pwedeng mag-work. But for Paracale, iba naman po yung approach ng project. Meron po talagang leaching facility na Pero pinatayo. gumagamit sila ng mercury, di ba? Hindi na po. Hindi because nga, meron na po silang planta. Okay. Dahil nga po meron na silang planta. Kasi yun naman po talaga yung reason ng mga miners na parang, well, alam naman namin na delikado to. Kaya lang wala kaming choice. Wala naman kaming pambili ng leaching tanks. Hindi naman namin alam paano magpagamit ng leaching, ng processing facility. Yes. So, ayun po. Kailangan po talaga ng support to the miners para makapag-transition sila from using mercury to a cleaner technology. Yeah. What about, Kwan, yung sa pag-iikot ninyo, wala bang naki-partners sa large-scale operations na using the same technology, na using cyanide to separate gold and all? Ang partnership po with the large-scale mining companies like ISRI ay on training. Capacity development activity. So, itong ISRI po supported the project. They hosted na po, I think, 2 trainings na. Hindi lang po for miners dito sa Sagada, even yung miners po sa Paracale, nagbiyahe po papunta sa ISRI. So, yung isa pong training na pinrovide nila is on mine ventilation and rock support. Para ma-ensure na safe yung tunnel, yung maayos po na timbering, ganyan. Part po yun ng support na pinrovide ng ISRI. Oh, that's good. Mas mukhang sustainable yung small scale because of the volume. Yes, the so volume. If you are able to improve on their technology, even in the extraction, yung improving safety underground, malaking bagay yan. Oo, ang iwasan lang siguro natin ay they don't get so greedy na na tunnel ng tunnel na kahit unsafe na, no. Kasi ang associated deaths sa small scale is yung gas poisoning. Kaya kung walang ventilation, except meron din collapse of tunnels, but ang karamihan na naririnig ko in my experience was toxic gases underground. Kasi po sa processing, kahit nga gumagamit ng mercury, sabihin nila, wala pa naman ako nararamdaman okay compared pa naman ako kung nasa underground na talagang hindi nila, alam nilang may long-term effect ang mercury, pero habang ginagamit nila, dahil hindi nila nararamdaman, parang okay lang sa kanilang magtrabaho pa din. So, ayan na. May mga alternatives. We started with processing. So, may iba pa palang technology, as you mentioned. And even where they do tunneling, may mga technologies na rin or practices na naituturo sa kanila. And hopefully, because dumadami na rin. Hindi nga lang yung ideal pacing na gusto nating mangyari sa ating small-scale miners, ay sana ay yung mas maraming maiingganyong mag-formalize. And kasi, ongoing pa rin po yung study ng mga government agencies, academe, yung recently po na naging event dito sa Baguio, yung sa Pamana naman ng UPLB. Nag-identify po sila din ng mga ibang ways pa to replace naman cyanide. Kasi si cyanide, you can use it safely kung you have the equipment and you have the capacity, you have to, reagents training. Din, eh. You have to add some reagents. Pero naghahanap pa rin po ng iba pa na can replace cyanide. Oh, that's good. Yun naman ang something positive about the industry. Kasi even in the large scale, nung mga unang practices talaga were really unfriendly to the environment. But with new technologies, nag-i-evolve yung procedures, processes, at saka yung chemicals used, that they become more benign to the environment. Kasi ang banat nila sa large scale, karamihan, it's mas sa environmental impacts. Oo. So, but with the new technologies, nag-i-evolve na, and it's good that we have scientists working on this. Malaking bagay po ito kasi ang Pilipinas napakayaman ng mga resources, ng mga mineral resources, at napakalaking bahagi rin ito sa ating ekonomiya. So, it would benefit all of us, small scale or large scale, na ito'y constantly na
pinapahusay Nai-improve. yung mga technologies at saka mga practices. Okay, nabanggit na natin po yung alternatives, no? So, ngayon, let's zero in on the project. Nabanggit mo yung yung experience nyo with Sagada and Paracale, no, sa Camarines. You are going to assist them in their gravitational concentration dito sa Sagada. Although best practice na sila kasi hindi sila gumagamit ng mercury, but mas dramatic. I would think na yung tulong na maibibigay ng project sa Paracale, for you mentioned in previous discussions na they're still using mercury at na-introduce nyo na. Was this turnover already? Yung planta po sa Paracale, ang aim po ay ma-turnover ito by January next year. So it's still under construction? Tapos na, ma'am. Tapos ang na. iniintay na lang para ma-turnover talaga is the mineral processing license. Yung permit from PMRB. Because of course, we don't want to turn over the facility nang wala pa siyang license to operate. So, para pag na-turn over po namin, talagang legally pwede na nilang i-operate. So, ayun po. Schedule po yan na ma-turn over by January. Early next po kami year. ng media doon. And ang sa Sagada rin po ay ito-turn over namin yung facility. Siguro po by early January na din. Initially, nakaschedule po siya sa first week ng December. Pero dahil po nagkaroon ng ilang bagyo, naapektuhan po yung mga tunnels naapektuhan yung mga tunnels. So ngayon, ang ginagawa po nila, naglilinis sila ng mga tunnels nila. So, na-move po yung pag-turnover ng facility. Pero tapos na rin po yung construction ng gravity concentration na building po nila. Well, gravity concentration naman na po ang ginagawa nila before the project started. But it's on a very small scale. And also, nakahiwa-hiwalay. Na hindi po allowed. Actually, nasa batas po natin, RA 7076, na dapat ang processing plants, kahit mga ball mill man yan, maliliit na ball mill lang yan, dapat nasa centralized po siya, nasa area na declared as mineral processing zone. So, yun po yung ginawa ng project. We help them have a declaration of a mineral processing zone with the help of MGB. And then, doon po nagtayo ng building. Doon, isa-centralize po doon yung gravity concentration process nila. Then, we also added several equipment para mas mapadali yung proseso. Like, dati po, nagpupukpuk sila. So, nagbigay po kami nagbigay po kami ng jaw crusher na kung saan nalagay lang nila yung ore, then automatic na po siyang madudurog, and other equipment like shaking table para mas mahiwalay po nila effectively yung fine gold. But for Paracale, ma'am, i-share ko lang din na yung nabanggit ko po kanina nga, before the project started, meron na rin talagang mga processing plants na nakakalat po doon sa area na gumagamit nga po ng cyanide and nagli-leach. But yung pinatayo po... mercury sila. Yes, mercury now, which is worst form of practice. Pero yung nagpatayo po ng project ng planta na nasa gitna ng Minahang Bayan, una, hindi na po nila need i-transport palabas ng Minahang Bayan yung ore nila kasi meron na silang leaching plant mismo sa loob. And dalawang phase po yung planta. Una po ay gravity concentration din. Then afterwards, sa baba, yung leaching. So, bakit po may gravity concentration pa din na part? Para po yung mapupunta sa leaching na nasa baba, nagagamitan ng cyanide, mas konti na lang. Kasi nahiwalay mo na yung free gold na pwede mo namang mahiwalay through gravity concentration and without using any chemical. Yun yung principle nung yung sluicing, di ba? Yes, yung gold panning na ang tawag namin dito. Ganun lang. Mano-mano. And then, may iwan yung gold particles sa bottom ng pan. And dun sa leaching part naman, ma'am, ang innovation nitong pinatayo po na planta ng project compared sa mga processing plants sa area, gumagamit po ng amino acid, specifically glycine. Glycine po is non-toxic and mas mura siya. And even, makikita mo nga siya sa ilang pagkain po. Like sa crops, meron po yung glycine. And yung use of glycine, it reduces the need for cyanide by 50%. So, kung sa mga regular na cyanidation plants, kunyari, para makapagproseso ng 1 tonelada na ore, gagamit ka ng 1 timba na cyanide, pag ginamitan mo ng glycine,
Isang tonelada na ore, kalahating timba na lang, but without affecting the recovery rate. So we were still able to get around 80% na recovery rate. And we were able to reduce the need for cyanide because of the use of glycine. That's good. Sana, yan ang mama-magnify na proseso, no? At i-adapt ng ating mga kababayan dyan na into ASGM. Oo. So, balikan ko lang yung yung Paracali project kasi nga sabi mo they were into mercury, and then with the presence of your gravitational concentrator and your leaching plant, has this effectively eliminated already the use of mercury doon sa, at least sa area na yon? Yung specific po na project site in Paracali is yung Minahang Bayan, yung declared People's Small Scale Mining Area sa Barangay Kasalugan. In that area, yes, we can say yes na na-eliminate ang mercury because kaya lang naman po sila gumagamit ng mercury dahil nga wala silang facility. Wala silang other options. We provided the facility, and even though hindi pa gumagana po yung processing plant dahil di pa nga po na turnover, significantly na-reduce na po yung use nila ng mercury when the project started because aside from the installation of the mercury-free processing system, marami pa rin pong components and activities that the project is implementing na nag-i-inform sa mga miners about the dangers of mercury. So, nabanggit ko nga po, karamihan sa kanila alam naman. Pero alam na may epekto, pero hindi ganun kalalim yung understanding. And hindi lang epekto sa kanila. Wala din ganun kalalim na understanding na pati pala pamilya nila, pati kaibigan, mga tao sa community na apektuhan ng mercury. So, we do a lot of information, education campaign, learning sessions about the dangers of mercury, ano po yung alternative, and while waiting for the plant, for example, ano yung pwedeng gawing changes in their practices na marireduce agad significantly yung use ng mercury. Isa po kasi dun sa practice na sa mga taga-Paracali is yung tinatawag na whole ore amalgamation. Meaning, yung bato na nakuha, yung bita, pag nadurog, lagay agad ng mercury. So, ang daming mercury nila nilalagay. Kasi, ang dami pong bato. Pero, kung mag-gravity concentration ka muna, ipunin mo muna, ipan mo, tapos meron ka na lang, may iwan ka na lang ng konting, konting tailings, konting parang mud. Yun na lang yung pwedeng lagyan ng mercury. Doon pa lang significantly marireduce na Kasi kung gano'n na lang kakonti yung kailangan mong kuhanan ng ginto, then of course, mas konting mercury lang yung kailangan mong gamitin. So yung whole ore amalgamation na tinatawag, isa rin po yan sa worst form of practice kasi kailangang mawala. Ang daming mercury na nagagamit na kung tutusin, sayang naman. Kasi hindi naman lahat yan may ginto. So, pwede mo muna siyang salain. So, but yeah, of course, that's one part of reducing mercury. But we are aiming for elimination. Kaya po naghanap tayo ng mga technology and equipment nga and processes that would eliminate talaga yung use ng mercury. Tsaka maganda yung yung strategy ng Planet Gold kasi mas holistic Hindi lang sige bibigyan kayo namin ng equipment, but it's from formalization to capacity building, hindi lang sa skills but also providing them with the necessary equipment or planta na sinabi natin kanina. So napakarami pala yung ng assistance na nagawa ng Planet Gold. Pero alamin natin yung iba pang accomplishments ni Planet Gold Philippines sa susunod nating podcast or susunod nating episode. So with this, maraming salamat Miss Abby. Tayo'y sana'y patuloy na magbigay kaalaman sa ating mga tagapakinig at panood, hindi lang po sa Cordillera, but kung kaya nating abutin ang buong Pilipinas ay mas maganda na sila'y naiintindihan nila ito. Kung kayo man ho ay hindi directly involved sa ASGM o sa small scale mining, sana po ay
tayo'y ibahagi din natin sa mga kamag-anak natin or kababayan natin na involved sa ganitong business sa ating ekonomiya. So again, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.